Ako muna ay babasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. At ito po ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ang tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin niyo ang tinapay na ito, at naman ninyo ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat para sa pagalaman. Sabi ko po sa mga Diyos naman ng mga kawin sa lahat, Panginoon ng po ay lubos sa mga salamat na minsan pa ay pinaglubi ko sa amin ang pagkakataon na ito upang alalahanin namin ang katagalan ng anak na si Kristo sa Panginoon. At narito po, Panginoon, hawak na yung mga lingkod, ang patas ng ubas, na sibisibulo sa dugo, at ang tinapay walang libadura, kasi gusto naman sa mga katawan. Dalangin ko ngayon, Panginoon, ang mga bagay ko na ito. Ibas ko sa iyo po. At ang pag-isa po sa amin tatanggap. Nawa po, Panginoon, po sa amin ang kapatawaran. Namin mga pagkakasala o pagbubulag, Panginoon. At yun din ay pagtibayan ang aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming samang dalangin sa anak ng anak na si Kristo Jesus ang pagpapaligtas. Amen. Tayo po dito para po sa pag-ampagan. Muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ang gamin din naman ninyoganinutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa ninyo ay magbuod na magsimpan, ayon sa kanyang inilinhawa, upang huwag na gumawa ng mga bagan sa pagparento. At ulitin po natin ang page 68, una at kaapat na stanza lamang po. When upper hills you are tempestuous. Ready? Sing. When upon the hills you are tempestuous, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, that is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo kayo lumubod at manalangin. Diyos Ama, ng ilang kapalit sa lahat ng iyong buhay.
salita, sa inyong matinig. Ngayon ka lang. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala at biyaya na pinag-ibig po sa bawat isa. Ngayon din, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa ibigay niyo po sa aming buhay at kalakasan sa mga oras na ito. Dalangin ng Panginoon ang mga salapi na pinagpapagalan. Nawa po ay magamit ito sa pagpapalaganan ng inyong Ebanghelyo. Nagayon din sa pagpapaunlad ng bahay sa bahay, Panginoon. Dalangin din po namin na magamit po ito sa mga gawain para po sa aming panampalataya at ngayon sa pagtulong sa aming kapatid po namin. Nadalangin din po ng Panginoon sa mga sunod na araw. Patuloy din po aming ingatan, dayo sa mga kapamakaan ng karamdamang Panginoon. Gabayin po kami sa mga negosyo at trabaho na nawa po ay tulad po sa amin ang aming mga pangailangan sa mga pagkasikal na pangatawang Panginoon. Hindi po ay kalalamin namin na patuloy niyo pong ibigay po sa amin ang kapayapaan sa mga puso at isip. At sa mga bagay Panginoon na hindi man po kasanggit ang mga labi ay patuloy po ng nagdalagin at napasalamatan sa maraming po ng anak. Sa Kristo Jesus na nagkakapagpintas ngayon at magpakailanman. Amen. Balita po. 18 po pala yan. Ano? Matthew 18:16. Walang tanong. Tanong tanong. Tanong. Ay, sige. Hindi mo masyadong mahaba ito, Brad. May lang. Yung isa, mamaya na ayagit ang kumain doon sa turo-turo. Ito ko itatanong isang tanong. Ito. Ito yung tanong. Di ba ang God ay mapagpatawad? Pagpatawad ang God, di ba? Paano kung hindi ba pwedeng sabihin sa kay God na, God, patawarin mo ako dahil hindi ko na kayang patawarin yung isang taong paulit-ulit na nagkasala sa akin. Baka pwede din yun, di ba? Hindi ba pwede yun? Hindi po pwede dahil ang utos po sa atin kahit na magkasala sa 70 times 7 ay patawarin mo pa rin. Ayun nga. Yung tawag po na, kaya po sinabing 7, ang 7 po sa Biblia ay perfect number. Ibig sabihin, walang ganun siya patatawarin. Hindi nga ni Brad. Ay, hindi nga ako nagtawad kay God. Sabihin ko, God, patawad nga dahil hindi ko na kayang patawarin yung tao ko. Ulit-ulit na nagkasala sa akin. Baka natawarin din naman ako ng Diyos, di ba? O, ano Brad, yan, ano, Patawarin mo ng Diyos pero ikaw hindi nagpapatawad. Patawarin ako ng Diyos, di ba? Dahil hindi ko na nga kayang patawarin yung tao. Ilang beses na nagkasala sa akin. O, Hindi ka paano patawarin ko kasi hindi ka Matthew mapatawad 6. Basahan pa natin ang O, talata. sige na, okay na. Okay, next question. Okay na Brad, alam ko na. Ano ka patatawarin? Hindi nga nagpapatawad. Yun, tama po yun. Alam mo ba, Ito, kung 6. papatawad kasi, mahirap yun eh. Madali yung sabihin na pinapatawad na kita. Pero deep inside you, na hindi mo, parang useless yun, di ba? Nasabi mo pinapatawad na kita, pero sa loob na, pero sa isip, sa puso mo, hindi mo kaya magpatawad, so it's useless din, di ba? So, Kasalanan mo yun. Oo. kaya ganit, ay, tao. Hindi na-justify mo yan. Eh, ay, paano ang gano'n? Hindi mo kaya pa. Eh, may madali rin sabihin na pinapatawad Basahin ko lang po isang talata. Pero pag nakikita, ay, ma-recall mo na yung pangalan. Yun Dapat din siguro yun din makita mo yung mukha. sasabihin ng eh. Diyos sa'yo. Na, bakit Diyos ka white? Hindi. Basahin mo Hindi ka lang. natawad, hindi ka Okay, mapapatawad. move on, move on. Basahin ko lang po itong isang talata. Sige, Brad. 6:15 ng Matthew. Sabi dito, datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan. Okay. Diyan sa verse na yan, ikuquote kita. Mga tao, ay isang tao lang naman yung hindi ko kaya patawarin. Di ba? Tao pa rin po yun. Kaya pa rin sa akin. Kaya ba na sa tao? Patawarin mo lahat. Okay, sige na, move on na. Okay, next question naman. Next question, Brad. Yung sabi sa Bible, yung hindi, yan na yun, yung mga makikiapit sa lalaki sa kapwa lalaki, di ba? So, accepted yung mga tomboy. Hindi po. Meron din ang talata doon. Ang talata yun. Walang sintuboy yung una. Babae na babae. Lalaki sa lalaki. Meron. Meron. Balikan ko lang po yung paksa ko niya. Meron po akong nadaan. Okay. Yung kaya, yung